Hello mga mag-aaral, lalong-lalo na sa ating mga grade 8. So meron naman tayong isosolve. So ito ay ang adding dissimilar rational algebraic expressions. So kung napapansin nyo naman, ang kanyang denominator is dissimilar or magkaiba. So ang una nating gagawin dito ay i-express natin ang denominators as prime factors. So pag sinabing prime factors, ito yung number na pwede lang siyang i-divide sa 1 at sa kanyang sarili. So, halimbawa, yung 3. So ang 3 ay pwede lang i-divide sa 1 at sa kanyang sarili. Kaya ito ay tinatawag na prime factors. So ang iba pang halimbawa ng prime factors ay 2, 5, 7, 11, and so on. Okay, so solve na natin to. Kukunin muna natin yung prime factors ng 18. So sige, yung factors ng 18 is 9 times 2. Okay, so prime factor na ba yung 9? Okay, hindi pa kasi ang 9 ay pwede pang i-divide sa 3. So ibig sabihin hindi siya prime factor. Yung 2 ay prime factor na ba? Yes, prime factor na yan kasi ang 2 ay pwede lamang i-divide sa 1 at sa kanyang sarili. So yung 9 dahil hindi pa siya prime factors, so kailangan pa natin siyang i-factor ulit. So ang 9 ay isang perfect square, kaya siya ay magiging 3 squared. So yan yung kanyang factor. So yon, pag sinabi kasing squared, i-multiply lang ng 2 beses yung 3 at babalik siya sa 9. So ang 3 ay isa na siyang prime factors, which is ito yung hinahanap natin. And copy natin yung 2. At of course, yung kasama niya na variable ay yung a raised to the power of 4 at b. Isulat lang natin sa tabi niya. And b. Okay, so next, ang 27 naman. Kukunin natin yung prime factors ng 27. So, ang prime factors niya, so, ang 27 ay isang perfect cube. So, meron tayong ang 27, ang factor niya is 3 cube. So, bakit 3 cube? Kasi nga, kung i-multiply natin ang 3 beses yung 3, ang magiging sagot ay 27. And of course, kopyahin natin yung mga kasama niya na variables. A cube, b squared, at c. So, yan. Ito na yung kanyang mga prime factors. Ito yung prime factor ng 18, a raised to the power of 4, b. At ito naman yung prime factors ng 27, a cube, b squared, c. So, ngayon, kukunin na natin yung LCD. So, paano natin makukuha yung LCD? So, kukunin lang natin yung number or variable na may pinakamalaking or pinakamataas na exponent. So, 3. So, dalawa yung ating 3. Yan. Pipiliin lang natin yung number na may mas mataas na exponent. So, ito yon. So, ibig sabihin, ang pipiliin natin sa kanilang dalawa ay 3 cube. So, dito naman 2. So, nag-iisa lang naman yung 2. Kaya, kopyahin lang natin. And of course, yung a, dalawa yung a. So, a raised to the power of 4 at a cube. So, sabi ko nga, pipiliin lang natin yung may mataas na exponent. So, a raised to 4. Ayan. Sa b naman, meron tayong b at b squared. Siyempre, piliin natin ang b squared at c.
Yun. So, nag-iisa lang yung C. So, syempre, no choice. Yan na yung pipiliin natin. Yung, sulat lang natin yung C. Class, ito na yung ating LCD. Ito yung gagamitin natin sa pag-solve o sa pag-add ng ating dissimilar rational algebraic expressions. Okay? Ito yung LCD. Okay, so gawa tayo ng isa pang coupon. So tandaan lang natin yung ating LCD. Okay, so sulat natin ulit yung problem na 5/18 a⁴b plus 2/20. Ay, hindi pala, hindi yan. So ang sulat pala natin ay wait, yung prime factors pala nila. So ito, so 5 all over. So kanina yung kinuha natin yung prime factors ng 18a raised to the power of b, at ito yung nakuha natin. So ito na yung bago nating denominator. So yung denominator ng 5, so yung unang expression, so maging 5/, so kopyahin natin to. Ayan, 3 squared and 2 and a raised to the power of 4b. Ayan, so and of course, so dito na natin gagamitin ang LCD. So ito yung LCD natin. So okay, so 3 and 3. So i-divide lang natin. So syempre parehong 3, cancel na yan. Okay, tingnan natin dito. So ang gagalawin lang pala natin dito ay ang exponent. So 3, so copy lang yan. So and of course, i-minus natin yung exponent. So 3 minus 2 equals 1. So magiging 1 ang kanyang exponent. So since 1 yung exponent, ay hindi na natin yan isinusulat. And sunod, 2. Okay, so yan, meron tayong 2 and 2. So dahil pareho lang naman sila, parehong 1, parehong may 1 kasi na exponent yan eh. So 1 minus 1 equals 0. So ibig sabihin, ikakancel na natin yung 2. So hindi na natin isusulat. Sunod, a raised to the power of 4. Okay, pareho sila. So since na pareho lang naman, ay magiging 1 na lang yan. So hindi na rin natin yan isusulat kasi pag i-multiply natin yung 1 sa 3, ay 3 pa rin yung sagot. Okay, sunod, b and b squared. Okay, so since na hindi magkapareho, ay isulat natin dito yung b at i-minus natin yung exponent. So tandaan, kapag walang nakikita dito na exponent, automatic meron yung 1. Okay, so 2 minus 1 equals 1. So wag na natin isulat yung 1 kasi automatic may 1 na yan dyan. And yung panghuli ay letter C. So wala namang C dito sa denominator. So kukupain lang natin yung C na nanggaling sa LCD. At of course, kupain lang natin yung sa taas, 3. Ayan. So yan yung una. Siyempre, lagyan natin ng plus. So ito naman yung gagalawin natin. So 2 all over, kunin natin yung prime factors ng 27a cube b squared c, at ito na yon. Meron tayong
to 3 cube a cube b squared and c. Okay, so gamit ulit yung LCD. So 3 cube, pareho sila, so 1 na lang yan. So wag na muna natin isulat kasi 1 lang naman. Antay, kumpletuhin muna natin. Ang sunod ay 2. Okay, so wala namang 2 dito sa baba, pero sa LCD meron, kaya kukopyahin pa rin natin yung 2. Yan, kopyahin lang 2. Sunod ay a raised to the power of 4, meron ding a cube. So since na magkaiba yung exponent, kopyahin natin yan at i-minus ang exponent. 4 minus 3 equals 1. So since na 1 yung exponent, wag na natin isulat, andyan na yung a. Sunod b squared magkapareho, so 1 na lang yan, so wag na natin isulat. Hindi na yan sinusulat kasi i-multiply lang din naman eh, so ganoon pa rin yung sagot. Ganoon din yung c, pareho, so 1 na lang yan, so di na rin natin isusulat. Therefore ito lang yung kailangan natin, 2a, kopyahin na rin, and 2a. Yan, set na. I-multiply na natin ito at ito. So 5 times 3 equals 15. And kukopyahin na lang yung b and c. All over so ito 3 squared ay 9 yan ha. 3 squared 9 times 2 18 times 3 equals 54. So meron tayong 54. And of course a squared, wala namang a sa kabila, so ay a squared, a raised to the power of 4 pala, so wala naman dito, so kopyahin lang natin. Dito naman b, so b times b is b squared, at yung c, so wala namang partner, so just copy. Yan, ito yung sagot para dito. Sa kabila naman, so plus, and okay, 2 times 2 4, and okay, copy a all over. So 3 cube is 27, and 27 times 2 equals 54. Okay, so a cube at a, so i-multiply natin. A cube times a equals a raised to the power of 4. So b squared, wala namang kapares doon, kopyahin na lang. C, wala rin kapares, just cut. So kung mapapansin nyo, pareho na yung denominator, similar na siya. So ibig sabihin, i-plus na lang natin yung numerator at kopyahin na lang yung denominator kasi pareho na eh. So kapag pareho na yung denominator, just copy. Okay, so 54 a raised to the power of 4 b squared c, and kopyahin to 15bc plus 4a. 4a ito, 4a. Okay, so pwede bang i-plus yung 15bc plus 4a? So hindi po pwede kasi magkaiba yung variable nila. So yung 15, ang variable niya ay bc, ang 4 ay a. So hindi sila pwedeng i-solve or i-plus. And wala na rin pwedeng i-cancel. So therefore ito na yung final answer.